Alright, good afternoon. So we are here in Streamline Auto Shop, sa shop ni Richard. Stang shop, dahil forte niya mga Ford Mustang. But for today's episode, we will feature this car. Ato, here is Richard. Anong year model? Kabisado mo? Mid-90s Parang ata. 98 yata Oh, yan. either late 90s or mid-90s na Corolla. Anong body niya? AE 111. 111, tatlong 1. AE 111. Love Life, tama? Love Life. Ayun. Nagkaroon din kami dati nito eh. Si Daddy, nagkaganito kayo? Oh, company car. Tapos LPG. Yun yung mga sinaunang LPG ng government, ng gasolina LPG. Excuse me. So anyway, Kuya AE 111, the car of Mr. Coco Martino. Ayun. So this will be a quick video lang. So feature lang natin itong Love Life dahil matagal ko na rin talagang gustong i-feature to. Matagal ko na pinapaalam kay Boss Richard. So today is the day. Actually wala sa plano to. Hindi ko alam na nandito ngayon to. Nagkataon lang na ibebenta na raw ni Mr. Coco Martin and okay na raw for posting. Okay na raw na i-feature natin. So ang tagal yan ng kotse to. Ito ata pinang-i-errand car na lang niya sa malalapit or mga show yan. Kakagaling lang ng B2B na show. May isa pang show. And this car won several trophies. I just don't know what kind of award na panalunan, but nanalo, di ba? And what I like about the Euro 2, actually mas gusto ko ang Euro 2 kesa sa Euro 1. Kung ako ang magko-Corolla, kung ako papapiliin, personal choice ko is this look talaga, the Euro 2. Para kasing BM no? Parang BM na E46, di ba? If I'm not, kung tama ba? If you agree with me. And the shark is at the back saying hello. Ganda na shark, no? Poging-pogi talaga yung shark eh. Anyway, this video is all about this car. Ayan, pakita ko that beautiful front end. The AE 111. Ganda pa ng body number, 111. Tsaka sariwang-sariwa yung bumper. With the fog lamps, Toyota badge, walang tama. Ito yung mga grills with the Euro plate behind. Ayan, Euro. Malinis naman yung headlights natin. Yan. Sila Richard na rin kasi ang nagme-maintain. So ito yung bumper niya pag Euro 2 with the tail lights. Di ko lang alam kung anong tawag sa kulay na to. Kulay yan, hindi yan wrap. So it's actual paint. Tapos pati yung bumper ang ganda. Gusto ko yung ginawa nila sa bumper na naka two-tone siya. Ewan ko lang kung anong kulay. Pero bagay naman sa kotse, sa kulay ng kotse, no? Ganda. Tutuwa ako. Sa gilid, kinulayan din to give it two-tone para may contrast lang. Tapos ang baba ng setup niya, naka coil overs yan na BC, kaya busog na busog siya. Kinulayan yung calipers, malinis na malinis. And with this, Toyota Team Europe. Ang problema, after the show, nawala yung isang center cap. Sayang. Ito may badge pa pala So ginagawa ni Richard ng paraan para mapalitan. Kasi sa akin pag nawawala talaga ang center cap ng auto, the whole car is ugly already. So napaka-importante sa akin ng center cap. Yan ang unang nakikita ko, 'di ba? Pag tumitingin ako ng kotse, yung center cap, so dapat complete yan. Ginagawa naman daw 'tong paraan ni Richard para makompleto. And the car is really fresh. From the outside, walang rust. Sariwang-sariwa ang pintura niya. Okay, more of the front shots. Ito washer, hindi ko alam kung gumagana. So pag Euro, hindi lang natin alam kung gumagana yan. Okay, I'm not an expert, lalo na sa mga Corolla. Wala naman akong Corolla. Pero so you guys tell me kung may kulang pa ba sa harapan nito or sa setup niya ng Euro 2. Ganda talaga ng harap, parang BM, parang E46. Bagong pintura lang ba? Nag-refresh sila, may mga parts na bagong paint. Parts by parts. Tapos yung mags niya, yan ba yan? TTE. TTE, yan ang brand niya, original. Toyota Team Euro. 4 lugs lang, pag Corolla. Pero the size... Ang pangalan niya, Grand Prix, TTE Grand Prix. So rare yun? Di naman. So maganda yung style niya. Pogi, bagay sa kanya. Tapos silver. Actually, anong tawag sa kulay na to? Sabi ni Alfonso, olive green. Ito, olive green. Weird, no? Pero nag-work sa kanya. Mukhang E46, no?
Mukha, oo. Ito, gumagana ba? Hindi. Washer. Hindi ko pa na-try eh. So, the size of the mugs will be 17s, 40 to 05. Ganda ng fit mo. Well, coilovers kasi. Pero walang, may rubbing ba? Meron. Meron. Oo. So, yeah, Siguro adjust para mawala, tigasan yung ano, coilover. oo. Stephen, para hindi mag-dump. Nararamdaman mo lang siya sa Commonwealth, pero kung Fairview lang. Wala naman. Kaya siguro hindi niya na nararamdaman kasi nga, sa Fairview Dito lang naman eh. Errand lang niya yun, di Sa ba? lang siya umiikot. 2020, ayun, sorry, mali pala. 2020 niya nabili, pandemic. So, 5 years. Pwede na, tumagal na rin ng 5 years. Personal plate po. Ganda, 996. Tapos with the muffler. May tunog siya. Ay, Euro muffler ganito. Euro setup, ang usually ang muffler nun, ang ganyan mga... O yung oval, yung pala. Hindi ko alam. Wala namang pipings, normal naman. Naka-undercoat. So, silipin natin yung loob. So, ito yung loob niya. Again, 90s. Pero the model is 2001. Pero 90s pa rin yan for me. 90s pa rin naman nirelease. Tela, at saka yung pattern, no? Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa pattern na yan. May pattern siya, eh, oh. Ayun, no? Ganda, no? Yung mga Corolla purist. Kaya nga, yung mga purist, alam yan. Kami, hindi naman kasi kami purist. So, yung mga parang zigzag, yung mga tawag na ganyan, eh. Oh, smack mo. Ha? Smack mo. Ayan, oh. Ceiling. Napaka-fresh ng loob. Ano ba yung smack? Points ng SM. See? Preserve na preserve. From the rear, actually may space siya. Hindi siya masikip. Actually, maluwag dito sa loob. First start natin for you guys. Yan yung ano niya, no? Pati yata to pinalitan. Kasi may adjustment pa ng headlight, to. Ewan ko lang kung ma-under yan. Yung ano yan, yung parang leveling. Leveling kaya nga. Hindi ko lang alam kung ma-under. So wala akong makitang switch yung sa wiper washer. Auto light din, no? So nagdi-dim mag-isa. Feeling ko yung ano, Yan yun, eh, di ba? yung headlight washer sabay sa windshield washer. Tingnan natin. So first start, to, nakasusi na pala. Susubukan ko talaga. Babasahin mo talaga yung sasakyan, ha? Di, ano lang naman. Ganda, walang ilaw. Ha? Linis. Walang Linis, check no? engine. Ganda ng idling. Nung Aircon parang natin. last week, akala ko kung anong nasira dyan kasi nakailaw yung battery tsaka yung ABS. Oh, alternator. Yung pala alternator lang. Last week. Pina-repair ko na lang yung alternator. Ayun na maganda. Ang alternator, pwedeng ma-repair. Malamig naman yung aircon. Naka 2. Malamig. Malinis. Tingnan natin yung washer. Walang laman. Walang tubig. Kaya walang laman. Walang laman. Walang lumalabas sa tubig, eh. Headlight Fog yung lamp. stock, Ayan yung mga ano, 90s ganda. talaga. Dipindot pa yung fog Okay. lamps. Wala ko maandar. Ayan, tunog. Sound check. Saktong-sakto yung tunog. Sakto lang. Hindi maingay. Diba? Tsaka yung ano, yung auto retract na ano, na wipe. Ano ang pangalan yun? Lamig na yung aircon, ah. Bumababa? Gumagana? Lamig na yung aircon, ah. Lamig yung aircon yun, oh. Tapos, Malamig aircon yan. naka-clear tint, no? Oo, clear. Naka-clear tint tata siya. Ay, oo, tama. Ayan, kita ka sa loob. Ganda. Bagay clear tint pag 90s talaga. Parang yung galan. Pero Ano na pala, oh. Food strat, oh. Kala mo, Euro talaga. Hindi ko lang alam kung yung Euro 2, ganun talaga kailangan. Hindi. Aftermarket. Pero ang ganda. Ang ganda na yung stand. Stiga, nagulat ako dun, ah. Ayun, ganun mo, gano'ng kasariwa yung pintura sa loob. DC coilover. Tapos, ano yung engine na to? 4AFE. 4AFE. Ito nga pala. 4AFE. Stock lang. Tahimik na tahimik. Ito, iba yung injectors niya. Naka-TRD rin pala na high tension wire. TRD siya. High tension. Strut bar. Oo nga. Naka-TRD na strut bar. Bagay naman. Ito may tubig, ah. So hindi ko magana yung washer lang. Baka motor lang yun. But yan, yung engine ng Euro 2 natin. Sariwang sariwa. Ito, tatanggalin yan. Ewan ko. Tanggalin yan? Kaya ngayon, di namin alam ba't mayroong ganyan. Delete. Delete agad yan. Hindi na napansin din ni Richard. May May dating- ko na yan, tapos lagi ko nakakalimutan. Kaya kasi nga. wala pa rin yung- Weird, no? Ni Euro 2. Si AutoWorks ba ang nagbuo? Ito? Autogenics? Hindi. Ganyan na yan. Fresh lang. Okay. So nakuha ng ganyan, may nagbuo na. Di pala si Autogenics. Si Autogenics yung sa pintura.
Ayan, yung pala yung story niya. Tapos, naka-TRD na cap. Ayan, tahimik na tahimik. Confident ka. Pag start mo, confident ka agad. Alright. Hindi naman siya feeling na parang titir. Confident ka, no? Yan, alright. Ayun, no? So, it's a very fresh AE111 Euro 2 style. Wapo. Whoop, whoop. And then, we have the 7th generation Galant ni Eddie Garcia. Mr. Eddie Garcia 7th generation. We have the Shark, the 8th generation, and the Euro 2. So, 90s era here. Ayan, no? So, balik tayo sa loob. Forward natin a bit. Sadly, we can't drive this one sa labas dahil, syempre, hindi naman natin to. Sobrang tahimik ng makina at sobrang lamig ng aircon. Grabe, talo yung Shark ka. Talo yung Shark sa lamig ng aircon nito. Tapos naka-Pioneer na siya na 2DIN radio. So wala nang problema, may Bluetooth na, no? So actually yan nga, nagkaroon na kami dati nito ni Daddy, automatic. But during that time, LPG, kasi government, DBP, yung unang labas yung mga LPG, yun, nagkaroon si Daddy nun. Kaya nagagamit-gamit ko rin minsan. So matibay na matibay talaga. Siyempre, pag Corolla, pag Toyota, kilala sa reliability. Tapos with this one, medyo sporty, with the Euro 2 look. Masarap na laruan. Ito, maluwag na rin yung mga louvers niya. Pero ang ganda talaga ng ano, natutuwa ako sa gauge siya, no? Sobrang simple na sporty, pula, ilaw, fog lamp. Ayan. Oh. 179 on the dash, so I'm not sure if it's true or not. Pero what do you expect? It's a Corolla. It's a 2001 model, di ba? Ayan, sobrang simple approach. Ito, laki ng lalagyan dito. Pag Euro 2, oh, naka ano pa siya. May RFID na kayo. Then, ito pala, oh, ayun, sinoshow. Oh. So, sinoshow tong coaching to. Kasi nga, napakalinis ng gawa. Ito, ano kaya to? Security pa siya. Hindi ko alam kung ano yan. But again, pag 90s again yung tela. Sa mga nakakaalam, let me know kung anong pattern yan. I'm also curious to know anong tawag dyan sa pattern na yan, no? Okay, so that's it. That's the video for today. Actually, siningit lang natin to. So I want to give highlight to this car kasi matagal ko nang nakikita to. And gustong gusto ko rin talaga bumili ng Corolla 2 na Euro 2. Mga presyuhan nata nito 300,000 pataas ang bentahan, no? Depende sa kondisyon. So for this unit, I'm not sure magkano bibitawan nila Mr. Coco Martin, but this is a celebrity owned vehicle, so it adds value, syempre. Tapos sariwa naman yung kondisyon niya, outside and inside. So gagamitin mo na lang. Ito na lang papagawa mo, yung maluluwag na ganyan. Dito okay naman, ito medyo maluwag, no? So, thanks for watching. If you're subscribed, please do leave a comment. I do read the comments. Natututo ko sa mga comments nyo, sa mga tips nyo. Lalo na dito, sa mga expert. Kung may mga expert dyan, please share your knowledge. Ano pa kulang dito sa setup na ginawa sa sasakyan na to. What's missing pa, or kung ano tingin nyo, kamusta yung setup nya, no? If you are subscribed, please like this video and leave a comment. If you're not subscribed, please do subscribe to help my channel out. Thank you so much. Two different levels, I cannot relate.